Okay, let's discuss situation number 3. The rigid bar BCD of negligible weight is attached to 3 steel cables of identical cross-section. Given the W to be equal to 12 kips and all cables have the same diameter, calculate the tension in cable AC. So ano daw ang tension sa cable AC? Tapos ano naman yung number 2? If the diameter of the cables is 6 inches, calculate the vertical displacement of D. And then if the allowable stress in the cables is 10 KSI, calculate the minimum required diameter. Okay? So focus mo tayo sa pag-answer ng number 1. Calculate the tension in cable AC. So tension. So para makuha yun, again, gagawa natin to ng free body diagram. So syempre, meron ditong naka-attach na force, tension sa C, no? Or pangalan natin na, yes, tension sa C. Tapos ito naman, tension sa D. Tapos syempre, nandito is yung mismong W, no? Tapos dapat meron ding reactions to. Okay, so para again, matanggal na yon, mag-summation na lang tayo ng moment sa B. So, pag nag-moment tayo sa B, so kailangan lang natin ng mga slope. Take note na ito ay 12 by 12, no? 12, 12. Okay, so initially 12, 12 yan, ha? Pero di ba yung 12, 12, pagka ni-ratio mo yan, 1:1, no? Kaya pwede mo na lang sabihin na ito ay 1:1 tapos square root of 2. Ito naman, ito ay 16. Ito ay 12. So 12 by 16. So pag ni-ratio mo yung 12 by 16, that's 3/4. So pwedeng 3/4 na lang. 3 vertical, 4 horizontal, tapos ito 5. Ayan. So pwede tayo mag-moment. So yung y component ni TC ay 1/square root of 2. Ang moment arm ay 12. Ang rotation ay counterclockwise. Ang y component ni D ay 3/5. Tapos ang moment arm ay 16. Tapos ang rotation ay also counterclockwise. Tapos yung W natin, W, which is I think given naman, ano? Lagyan ko na ng value, ha? Okay, 12 times 16. Pero ang rotation ay clockwise. So, equal na lang natin. Okay, so that is going to be our equation coming from equilibrium. Next, we need an equation coming from the compatibility. Okay, so ito yung initial na position nung BCD. Okay, obviously kapag nag-load ka, ano 'to yan, bababa yan eh. Bababa siya ng ganyan, 'di ba? Okay? So yung pagbaba nila, medyo tricky ng kaunti kasi hindi natin pwedeng sabihin na vertical lang completely yung pagbaba kasi naka-incline mismo yung cable. So kagaya lang ito ng iba nating example in the previous meeting, no? Na ang gagawin natin, papabayaan natin ito, o di kaya kuha ako ng ibang figure para ipaliwanag ulit ito ng malalim. Kaya ito yung figure natin. Wait lang. Ito na kailangan yung buo. Let's just focus on that part. Ito. Diyan. Okay, so di ba ganito, no? So di ba ang sabi ko sa inyo before, pabayaan mo humaba tong C, yung cable. Kumbaga, you are assuming na ma-detach siya or hindi siya nakadikit or naka-attach doon sa BCD. So, hayaan natin itong humaba. Okay? Tapos ganoon din ito, hayaan natin itong humaba. Okay? Kapag humaba yan sila, no? Meron silang kanya, wag muna natin isama tong D para hindi nakakalito. Doon muna tayo sa C. So pag humaba si C, di ba? Kailangan niyang ma-reattach dito sa point C, no? Kumbaga, ito yung C.
No? Tapos yung dulo nito kailangan ma-reattach dito. So, anong mangyayari? Iikot ito, ikot yan, okay? Tapos iikot din to. Yan, iikot, kumbaga papaikutin natin to para ma-meet niya tong ano, yung bagong position nito na nandito. So pag nag-meet sila, it will be somewhere here. Ito yung magiging bagong C prime, no? And then sabi ko rin last time na dahil sobrang liit lang naman yan, i-assume na natin na ito ay straight line. So ito will be perpendicular to this kung saan siya nanggaling na ikot. And then ito rin will be a straight line and once again magiging perpendicular din siya dito kung saan siya galing na ikot. So ganyan ngayon yung magiging position nung member BC natin, BC, di sa bali magiging ganito siya. Ayan. Okay? Tapos we will do the same for D. For D naman ganun, hayaan mo pa rin humaba, hayaan mo humaba, tapos paikutin mo siya. So, exaggerate ko na lang siguro. Paikutin mo siya ganyan, 'di ba? Tapos itong BC, itong BD paikutin mo rin. Ayan. So magmi-meet sila somewhere dito. Ayan, somewhere dito. D prime. Ito yung D. Okay? And sabi ko nga, ang assumption, gawin mo na to straight line. Perpendicular siya dito. Tapos ito naman, gawin mo ring straight line. Perpendicular siya dito. Okay? In short, ganito yan. So, ito yung C. Ito yung paghaba niya. No? Ito yung D. Ito yung paghaba niya. Tapos, perpendicular dyan ay ito. Ito rin. Ayan, perpendicular ito. Okay? Na kung saan, ito ngayon yung deformation natin sa C. Ito ngayon yung deformation natin sa D. Okay? And then ito yung mga measurements natin. 12 feet, 4 feet. So this is 12. Okay? And also, let me just emphasize na dito, sigurado ako na yung position nitong C prime ay vertically downward from the position in C. Why? Because of this property na kailangan itong line na to perpendicular dun sa BC. So, ibig sabihin, automatic, vertical yan. Ganon din to. Kasi kailangan perpendicular yan dito. Diba? Kasi, paano mo ba ito nabuo? Pinaikot mo tong pinaikot mo tong member na to. Pinaikot mo siya. So, dapat, kapag nag-drawing ka ng straight line, perpendicular. Okay? Now, from this, we should be able to create relations. And to be more specific, ang relation na pwede natin ma-produce dito is that itong triangle na to ay similar sa triangle na to. So, kailangan natin ngayon yung mga vertical displacements nila. So, tawagin natin ito na vertical displacement sa C. Ito naman ay vertical displacement sa D. Okay, kasi pwede natin ma-relate yun no? Yung vertical displacements nila. Para sa vertical displacement sa C, alam natin na si AC, ang slope niya is 1:1. No, 1:1 to, no? So, syempre, kapag in-extend mo yung nito, yung line na to, ang magiging slope nun 1:1 pa rin. So, ibig sabihin, ito 1. Ito na lang. So, di ba, ito ay 1:1. So, lumalabas, ano rin to, 1:1 din to. Or to be more specific, dahil right triangle naman to, kung ito ay 1, 1 din to. Kasi ito ay square root of 2. So, ibig sabihin, yung vertical displacement natin dito, or kapag ginuha na lang natin yung ratio ng displacement sa C sa vertical displacement sa C ay equal lang siya sa, di ba ni-ratio ko to, dito, equal lang siya sa 1 is to square root of 2. So, therefore, yung vertical deformation sa C ay equal sa cross multiply lang, equal sa square root of 2 deformation sa C. Okay? And look, let's do the same thing para sa vertical displacement sa D. So, alam natin na yung slope na to kanina ay 3 vertical, 4 horizontal. So, ngayon,
Lumalabas ngayon na ganito. Ito medyo ano ng kaunti, tricky ng kaunti. Um, Let me just redraw that part. Di ba ito yun? Okay, so alam natin na ito ay 3 vertical, 4 horizontal, 5. Tapos ganito yan. Pag nag-drawing ka ng horizontal line dito, itong angle na to will be equal to this angle. Equal to. Kung equal yon, tapos alam natin na ito ay 90, so ibig sabihin ito ay magiging complement niya. Complement niya yan. Okay? Ngayon, kung complement niya yan, it will turn out na kapag tinignan mo naman itong right triangle na to, itong angle na to is complement ng complement. So ito rin yun. So ibig sabihin ganito, ito yung gusto ko ipakita. Kung ito yung angle natin, ang opposite natin is 3. Ang adjacent natin is yung 4. So kung ito yung angle line, yung opposite na to, ito yung 3. Tapos ito naman yung 4. So ito 5. Okay? Or kung nalilito kayo doon, pwede nyo isolve yung mismong angle. Pwede naman. Okay? Wala namang problema doon. But anyway, I'll just use this. So therefore, yung deformation sa D divided by deformation vertical sa D, ito yun, ni-ratio ko to, tsaka to, ay equal lang sa, ano ba to? Ito ay 3 is to 5. So therefore, yung deformation vertical sa D will be equal to 5 over 3 deformation sa D. Okay? And now we can proceed with ratio and proportion. So itong triangle na to will be similar to this triangle. Okay, so yung maliit mo na triangle, so we will have the vertical deformation at C over 12 feet is equal to the vertical deformation at D over 16 feet. But the vertical deformation at C is square root of 2 deformation of C over 12, which is equal to 5 over 3 naman ng deformation sa D over 16. Okay, and from here, we can simplify, no? Pwede tayong simplify. So, ang gagawin ko na lang, i-multiply ko lahat sa kaliwa. So, square root of 2 times 16 times 3 over 5 over 12. So, magiging 4 square root of 2 over 5. Kapag binaliktad natin, ayan. So, na lang, 4 square root of 2 over 5. So, therefore, this would be 4 square root of 2 over 5 deformation of C ay equal sa deformation of D. And from here, we can create or we can incorporate, ano ba ang formula ng deformation? Di ba? PL over AE. So, 4 square root of 2 over 5. Ang P natin is yung tension sa C. Okay? Yung L natin ay yung length ng cable na to. So, para makuha natin yung length ng AC, that is just the square root of 12 squared plus 12 squared, which will give you 12 square root of 2. Yung length naman ng AD, that is the square root of 12 squared plus 4 plus 12 is 16 squared. That is gonna give you 20. Ayan. So yung AC natin is 12 square root of 2. Kaya lang feet ito ha, feet yan. So mag-multiply pa tayo ng 12 inches para maging inch over area. Okay, same diameter naman daw. Okay, so same diameter. So lagay ko na lang ano no. Let's say sa number dito sa number na to, let's say ano na lang, diameter is D. So pi over 4 diameter squared. Tapos yung E natin still, no? Kaya lang dapat given yun. Hindi ata na ibigay. Dapat given yung E, no? But anyway, parehas namang still, so lagay natin E. Okay? And that is equal to tension sa D, no? Tapos yung length ng D, 'di ba kanina ano, kinompute natin, 20 feet. Again, ano to, naka-feet, so para maging inches times 12. Area times E. So actually dito okay lang pala kahit wala. Magka-cancel lang yung E, tsaka ito.
So, makakaproduce na tayo ng relationship nilang dalawa. So, bali, makakancel na rin tong 12. Ayan. Okay? So, simplify lang natin. So, 4 square root of 2 over 5, ito yon. Tapos, multiply pa natin ng 12 square root of 2. Tapos, itong 20 na to, i-divide natin. So, we will have 3/4, no? 3/4 of tension in C is equal to tension in B. Ayan, so meron na tayong equation. So, tawagin natin equation 2. Ito ngayon yung equation 1. Okay? Now, since na-prove na natin or nagkaroon tayo ng equation 2, we can now solve the two equations simultaneously, no? We will end up with the values of the tension in C and B. So, two equations, two unknowns lang naman. So, pwede natin gamitin si calculator. So, this is 12 over square root of 2. This is 3 over 5 times 16. This is 12 times 16. So, second equation, saan yun ako? C, no? So, this is 3/4. Pag dinanspose sa kabila yung D, magiging -1, tapos 0. Kaya. So, this is the tension in C, 12.24, and this is the tension in D. Dito, the answers, medyo may mali. Double check ko lang. So, double check lang yung computation, ah. So, dito we had square root of 2 over 12 times, multiply natin to ng 16 times 3 over 5. So, that gives us 4 square root of 2 over. So, tama naman to. Or ito. Okay. Tapos, dito simplification on this part. 4 square root of 2. So, na-cancel to. Cancel 12, cancel yung 8. So, nag-multiply lang naman tayo dito ng 12 square root of 2. And then, nag-divide ng 20. Ayun. So, I think may mali dun sa ano kanina. Hindi dapat ito 3/4, no? 24 over 25 dapat. So, it should be 24 over 25. Okay? Tapos, dito, magbabago rin yung values. So, tama naman, nagkamali lang tayo ng input sa calculator. So, mode, equation. So, balik lang natin. Equation 1 is 12 over square root of 2. 3 times 16 over 5. And then 12 times 16. So, dito, 24 over 25. Tapos, -1. Ayan. So, 10.85, tsaka 10.41.
Yes, I think ito na yung sagot. So, dun sa number 1, 10.85. So, that's the answer, no? Tama ba? 10.85. Tension sa C. AC, okay. 10.85. Alright, so that's our answer, no? Sa unang question. Next, number 2. If the diameter of the cables is 6 inch, calculate the vertical displacement of D. So ito medyo kailangan natin i-continue yung ano natin, solution. So meron nang binigay na diameter, no? Kaya lang walang E, no? Walang E. So dapat may E ito kasi siya, English unit siya eh. So we are not expected to memorize yung E ng steel sa um, PSI or KSI. Pero lagyan na lang siguro natin ng value para lang ma-solve natin, para lang magkaroon tayo ng parang basis. Sabihin na lang natin na 80 or 83. So use E ng steel to be 83 KSI. Kunwari given ito, no? Kunwari given yan, ha? So, anyway, using E equals 83 KSI, para ma-solve natin yung vertical displacement sa D, di ba? Ito yun eh. Okay, at para ma-solve yan, kailangan mo lang muna yung deformation sa D. Okay? Now, note that, doon sa pag-compute natin ng tension sa nilang dalawa, dahil parehas kasi nangyari na material tsaka diameter nila, hindi naging dependent yung sagot natin sa tension dun sa area at saka sa modulus of elasticity. So, ibig sabihin, kahit na binigyan tayo ng 6-inch na diameter, ito pa rin yung magiging tension natin sa C tsaka sa D. Okay, nakuha ba yun? Kasi hindi na magbabago. Kumbaga, kahit ilagay mo yan dito na 6, pati dito, magka-cancel pa rin. So, we will end up with the same equations. Hence, we will end up with the same answers for the tension. Okay. So, ngayon na meron na naman tayong tension sa D, makukompute natin deformation sa D. Tapos, after nun, we can compute for the vertical displacement using this formula. Okay. So, therefore, ganito. For number 2, the vertical displacement is equal to, ano yun? According to this derivation earlier, 5/3. 5/3 ng deformation sa D. Pero ano ba ang deformation sa D? Di ba? PL/AE. So yung P natin sa D is 10.41 kips. So multiply na lang natin ng 1,000. Hindi, okay lang. Kips naman yan eh. KSI naman yung natin. Yung tawag dito, yung natin, yung E natin mamaya, no? Okay, so okay na yun. Kips na lang to. Tapos yung length natin kay CD, at AD pala, is 20, no? 20 feet. So multiply lang natin to ng 20. Tapos gawin nating inch over area. So ngayon, meron na tayong area. Pi/4 times 6 squared. Tapos we have 83 KSI. So pag chinek mo ang units niyan, ito naka na to, inch. Ito naka kips. Ito naka inch squared. Ito naman naka kips per square inch. So cancel to, cancel to. So ang sagot natin na units ay naka inch. Okay, so our answer here would be 5 times 10.41 times 20 times 12 over 3 times pi/4 times 6 squared times 83. So that should give us 1.77. Vertical displacement na to. Okay, so it should be 1.7. So huwag niyo na to intindihin. May mali sa choices na yun. Pati dito. Kasi hindi na ibigay yung E. No? So assuming na lang na ito yung E ha. Okay. So our answer for number 2 should be 1.77 inch. Next, number 3.
If the allowable stress in the cables is 10 KSI, calculate the minimum required diameter. So ito naman sa stress. I think dito okay lang. May sagot dito kasi stress siya. Nakabase siya sa stress. Hindi dun sa ano. Hindi sa deformation. Ayan. Okay? So ganun pa rin. Ito pa rin yung magiging tension natin kasi again, yung diameter naman, assuming na pare-parehas lang sila. So pag inulit natin to lahat, magka-cancel pa rin yung diameters dito. Okay? So for number 3, ano yung allowable stress? 10 KSI, no? Ayan. Okay. So dito, dahil parehas lang naman ang diameter sa C tsaka sa D, hindi ba maganda? Piliin na lang natin kung saan yung mas malaking tension. And obviously, mas malaking tension ay sa C, no? So ibig sabihin, dapat yung actual stress sa CD hindi dapat lalagpas sa 10 PSI. And this is 10.85, hindi pa ito CD, CA pala. No, I'm referring to this. Ayan. Kasi siya ay mas malaki, no? So that would be 10 over pi over 4 times diameter squared should not exceed 10 KSI. So okay lang yan, keeps naman to, tapos ito naka-inch squared, so ito rin, keeps per square inch. So therefore, the required diameter should be at least so 10.85 over pi over 4 times 10. Di ba ano? Cross multiply, tapos divide ng 10, tapos square root. Ayan. So lalabas dito is 1.175. Ayan. Check lang natin choices. Okay, 1.175 is pwedeng ito, di ba? Okay? Pero actually, dito sa number 3, merong, ano to eh, trick question to, ito number 3. Kung hindi mo binasang maigi, sabi doon, the rigid bar of negligible weight is attached to 3 cables. 3 cable ay yung naka-attach na identical yung cross-section. Eh, di ba, dalawa lang naman pinag-uusapan natin, ito, dyan, tsaka to. Nasaan yung pangatlo? Guys, ito yung pangatlo. Yung naka-attach sa weight. Okay, kailangan daw yung cable, yung pangatlong yun, no, yung cable na yun, hindi rin ma-exceed sa hindi rin ma-exceed sa 10 KSI. Okay? And ano bang dinadala nito? Well, if you think about it, ang dinadala nito full na 12 kips. 'Di ba? So, ibig sabihin sa number 3, no? Note the third cable is ito siya. Okay, itong cable na to is carrying a tension equal to 12 kips. So therefore, mas malaki pala yung tension na dinadala nitong cable na naka-attach dun sa weight. Kaya ibig sabihin, dapat the correct solution should be 12 divided by pi over 4 diameter squared should not exceed 10 kips. And dito, may makukuha tayo na diameter na mas malaki pa. And that is 1.236 inch. Okay, and this should be the answer. Nasa choices ba yan? Tingnan natin. Okay, ayun, letter A. 1.24. Okay, so itong problem na to, yung pangatlong question is actually a trick question. And that is a reminder for you that sometimes you need to be careful with what you are answering, no? Basahin maigi yung problem statement. So, mukhang sa figure, mukhang dalawa lang yung cable, no? Pero sa totoo, sabi niya, tatlo daw yung naka-attach. Yung pangatlo, itong naka-attach mismo sa weight. Kaya we also have to consider that. Okay? And you might ask, sir, hindi natin consider yung sa deformation dito. Well, walang problema. Kahit mag-deform siya sa sarili niya, hindi siya maka-apekto dito sa sa dalawang to kasi magde-deform na naman siya ng sarili niya dito sa baba 'di ba?
So kahit mag-deform to, walang epekto yun doon sa deformation ito nasa ilalim. Itong bar na to, nandyan pa rin. Okay? Alright, so that's how we solve this particular problem. And